Ito po ma'am, no? Magandang araw po. Samahan niyo po ako sa aking panibagong pag-vlog. Dito naman po ako, papunta naman po sa City of Pines. Papunta naman po ako sa may Baguio City. At samahan niyo po ako sa aking konting paglalakbay dito pa rin po sa may Baguio City. Bali, sumakay nga po pala kami dito sa may Cubao, Victory Liner. At pagsakay namin yung sinakyan po namin yung TIG 999. Bali, ito po is point to point. Bali, wala po siyang stopover. So, mas mabilis po ang biyahe. Bali po pala dahil 999 yung binayaran namin, meron po siyang kasamang food, may libre po siyang tubig at saka yung kaninang nakita nyo po na pagkain, yun po yung free niya. Bali po pala mga 5 AM nakarating na po kami sa Baguio. Tapos bago kami dumating doon, nakita namin yung kabundukan. Ang ganda-ganda ng mga ilaw po, color white na. Dati kasi color yellow yan. Kasi yung ginagamit doon mga bumbilya. Ngayon po uso na yung mga LED lights. Kaya color white na yung color niya. Ganun pa rin po yung pagdating namin, malamig pa rin po sa may Baguio. Pero after nung mga katanghalian hindi namin naramdaman yung lamig. Actually medyo mainit nga siya. Strawberry po lahat. Yung taho nga po pala, ang price niya na is 50 pesos pataas. Dati kasi nung pumunta kami dyan, mga parang 20 pesos lang. So tumaas na po siya. Pumunta yata kami dyan mga 2015.
So ilang years din bago nakabalik ulit sa Baguio. Marami na siyang mga improvement. Dito po pala yung mga nagtitinda ng tao, naka motor sila. Kasi sa amin, yung nagtitinda ng tao nilalako parang ano yung nasa pingga, binubuhat siya. Bali nag-breakfast po pala kami dito sa may Jollibee kasi yung pupuntahan namin mga alas 8 pa kami pupunta. Alas 8 or 8:30. So kain-kain muna kami. Ganun pa rin po yung mga taxi dito. Mas mababa yung plug down nila. Tapos ano pa ba? Syempre hindi sila naka-aircon. Dahil nga malamig dito, so naka-open po siya. After namin na puntahan yung Forest Lodge, punta naman kami dun sa palabas. Pasyal-pasyal naman kami dito sa may Camp John Hay. Lugar na to sikat po to sa mga bilihan ng mga sapatos kasi mura po. Pero dahil po nagkaroon ng pandemic, naapektuhan po yung negosyo nila dito, kaya nagsara po yung iba. So naging mga stall na lang po yung iba dito. Bali dito nga po meron dito Indian food na stall. So sinubukan namin kumain ng Indian food. Bali yung samosa, natikman ko na siya. Madalas akong bumiti niyang samosa na yan. Pero yung pani puri tsaka yung isang parang sandwich, yun ay first time namin kakainin. Ay, pinano mo ba? Sige lang. Oh. So pagkatapos namin kumain ng Indian food, lakad-lakad na naman kami. Pasyal-pasyal na naman dito po sa may Baguio. Paangat dito kaya medyo hingal-hingal din po tayo. Naakyat po. Ay, Diyos ko. Kaya pa ba? Ang taas.
My goodness. Taas. Maaga pa naman eh. After nga namin pa doon, pumunta naman kami sa La Trinidad para bumili po ng mga gulay. Bali po pala yung mga gulay na nanggagaling sa Metro Manila at yung iba pang mga lalawigan o probinsya ay nanggagaling dito po sa may La Trinidad, Benguet. Hindi pwedeng Kanto yung leto. Order kasi yan, 100 din. May plastic po kayong malaki. Ilan din? So, parehas lang ba? Same. Pari-parehas din. Tinitimbang ko din yan. Ilang ko rin mo? 5? Hirap magbitbit eh. Kasi para alam ko yung Tatlo. plastic. Tatlo po. Tatlo. Para alam ko. Galing siya? Galing? Ha? Galing? 100. Yung ulam ka na. Karne na lang. At ate, ang hirap ng may pamilya. Hindi na Lapsa mo ko na sa akin. Bali, 5 ate. Para walang masabi. Pili mo na lang maganda. Kulay mo na lang po yun. Ito, 5 na to. Sa akin 5 eh. Ma'am. Sa akin yung ba yun? 5, sarili mo lang yan. Oo, 5. Ay, sarili. Ito yung sa akin. Ito na lang. Sama-sama na yun. Ulaw siya lang tayo. Isa na mag-flavor ng ano doon yan. Ano sila isa ako siya? Bali, dapat niya Kaya 100 movie. O, ano yung ito? Hindi ka maligaw si... Ito, kalabasa. Para hindi masyadong Kalabasa po ito, no? zucchini. Chinese style. Ang kayong lasa niyo.
Daming gulay. Wait, doon tayo. Gulay. Yan, may. Patatas, oh. Sayote, no? Tricycle yata tayo. So, yun na nga, nakabili kami ng gulay. Ang ginawa namin, iniwan muna namin yung gulay doon. So, at babalikan namin kasi pupunta pa kami doon sa may strawberry farm. Dito pa rin sa may La Trinidad. So, iniwan namin siya. Punta lang kami doon sa may strawberry farm. Bumibili ng mga strawberry tsaka yung wine. Tumaas na nga rin yung ice cream nila. Dati 20 pesos nakakabili kami. Ngayon 50 pesos na. Advice nga po pala doon sa mga first time na pupunta dito sa Baguio at sasakay ng taxi. Kasi may mga ibang taxi driver na ang ginagawa ay papaikutin kayo ng papaikutin para yung bill ng iyong taxi is mas maging mataas. Pero hindi ko nilalahat. Yun lang din ang sabi sa akin nung binilan namin ng ticket sa may Victory Liner. Yung ibang mga taxi driver daw po ay yun ang ginagawa. Pero hindi ko po nilalahat kasi karaniwan po o mas marami po na taxi driver dyan sa Baguio, kung ano po yung bill mo sa taxi meter, yun po ang babayaran mo at bibigyan kanila ng sukli. So marami pa rin pong taxi driver sa Baguio yung patas kung sumingil at saka yung hindi kanila ituturing na kung ano lang, tatrato ka pa rin nila na isang turista. O di ba turista? Ang galing lang sa Baguio, di ba? Turista na. Pero ayun naman po naman po dapat, di ba? Maging tapat po. Para yung mga ibang bibisita pa po sa Baguio makaranasin po ng magandang experience po. So ayun na nga po, pauwi na po kami sa Quezon City. Hindi po kami nagtagal sa Baguio, siguro wala pa po kami isang araw kasi meron lang po kaming dinala o hinatid. So ayun na nga po, maraming salamat po sa inyong panonood at please like and subscribe po at comment lang po kayo para naman po mabasa ko po yung mga pwede nyo pa pong suggest sa aking pag-vlog po. Maraming salamat po and God bless.